بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga mahal naming kapatid sa Islam. Lahat ng papuri para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang kanyang awat habag ay walang hanggan at sa kanya natin umukol ang ating pasasalamat. Maligayang pagdating sa isa ng mga pagtitipon ng pagtatalima at pag-aalala kay Allah. Tayo narito ngayon upang patuloy na palalimin ang ating pananampalataya at nagdagan ng ating kaalaman. At upang simulan ang ating pagtitipon sa biyaya at basbas ng Quran, narito ang ating tagapagtilawa sa Idali Batalyon. Ya akhi, falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. MashaAllah, Jazakallah khairan ya akhil Fadil. Naway panatilihin natin na ugnayan sa Quran sa ating araw-araw na buhay. Sa mga kapatid nating nasa Facebook Live at Google Meet, kami po ay lubos nakagalak sa inyong presensya. Tayo ay naka-live sa Facebook. Naway gantipalaan kayo ni Allah sa anyong pagsusumikap at dumalo. Ngayong hapon, isang malaking karangalan ay pakilalang ating tagapagsalita, si Sheikh Ustad Faizal Ijiran. Nakilala sa kanyang katapatan sa paghahatid ng kaalaman sa Quran at Sunnah. Ang kanyang paksa ay napapanahon, ang tatlong katanungan sa libingan. Halina't pakinggan natin ang mahalagang mensahe mula sa ating tagapagsalita. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkura, jazakallah khair. Wayakum. Mag-share screen ako, no? Pwede na. Sige po. Eh, Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nakikita yung screen? Ay, yung... Apa. Alhamdulillah, lahat ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kapahintulutan ang araw na ito. Nandito tayo, alhamdulillah. At pangalawa, siyempre nais ko rin na pasalamatan ang masipag mag-organize ng mga ganito upang magbigay ng pagpapalakas ng pananampalataya sa bawat isa sa atin. So alhamdulillah, ako rin ay lubos din nagpapasalamat kung saan ay napabilang ako dito na kahit papaano ay makapag-share, makapagbahagi ng ilang mga paalaala mula sa katuruan ng Islam. So tulad ng nabanggit ng ating MC kanina, ang napili natin na topic o pag-usapan sa araw na ito ay ito yung ang tatlong katanungan sa libingan. So ang tatlong katanungan sa libingan, ito yung sino ang Panginoon mo, ano ang relihiyon mo, sino ang lalaki o sugo na ipinadala sa inyo. Ito ay ang tatlong katanungan na ito. Actually ay nabanggit ito sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith na kung saan mahaba yung hadith, ang
dito ay ang nagrawi ng hadis si Barra, jaa fi hadithin al-Barra ibn Azib, kung saan sinabi niya, kharaj na ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin, sila ay kasama nila, lumabas ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang janaza, mula sa mga ansar, walam ma yulhad. Ibig sabihin, nung sila ay nasa libingan na, ay ang inihintay na lang yung lahad tinatawag, o yung maliit na kuiba sa hukay. Pajala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, upo ang propeta, thumma zakar al-hadith. Pagkatapos ay binanggit yung hadis, hanggat, mahaba yung hadis, hanggat dumating yung hadis, nabanggit ng propeta sa hadis na ito, kapag ang isang tao na kung saan siya ay mamamatay, kasi kapag ang tao ay mamamatay, tulad ng paliwanag natin, kapag ang tao mamamatay, maghihiwalay lamang. Ang ibig sabihin ng kamatayan yan ay maghihiwalay lamang ang kaluluwa natin at yung katawan natin. So ang tao kapag mamamatay, kapag maghiwalay ang kaluluwa at kanyang katawan, ang kaluluwa niya ay kukunin niya ng anghel ng kamatayan, ay dadalhin sa taas, dito sa hadith na ito, hindi na natin nilagay dito. Pagkatapos ay siyempre ang katawan natin, ang katawan ng bawat isang sa atin ay ilalagay sa libingan. At kapag nandoon na yung katawan sa libingan, patu'adu ruhuhu, ibig sabihin yung ruh, yung kaluluwa niya, ibabalik doon. At kapag nandoon na siya, nandoon na ang kaluluwa ng isang tao, may balik ang kaluluwa niya doon sa libingan, ay mabubuhay siya muli. Pero ito yung buhay na kung saan yung kabilang buhay na. Hindi natin alam kung paano, pero ito lang ang binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito ay isa sa mga ilmul ghaib na tinatawag natin, dapat natin paniwalaan. So sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag naibalik na ang kaluluwa doon sa libingan, wayatihi malakan. Ibig sabihin dumating sa kanya ang dalawang anghel. Fayud silisanihi. Ibig sabihin ay siya ay paupuin. Fayaqula nilahu. At sasabihin sa kanya yung katanungan na binanggit natin. Ito ang una-una ay yung marrabbuka. Yung sino ang Panginoon mo. So dito sa katanungan na ito, ang tao, kung ano yung gaano siya nabuhay sa mundong ito, kung siya ay mananampalataya at na gumagawa ng kabutihan, sumusunod sa kautusan, ito yung kanyang masasagot. Ang sabihin niya yung Rabbi Allah. Ang Panginoon ko si Allah subhanahu wa ta'ala. At tanungin siya, fayakulan lahu madinuk, ano yung relihiyon mo? Sabihin niya, dini al-Islam. Sabi niya, ang aking relihiyon, ito yung Islam. Tapos tanungin na naman siya, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum. Sino, sabi niya, yung lalaki kung saan na ipinadala sa inyo. Fayaqul huwa Rasulullah, wa fi riwaya huwa Abdullahi wa Rasul. Sabihin niya ang Rasulullah, at sa ibang riwaya sabi niya siya si Abdullah, alipin niya Allah subhanahu wa ta'ala at sugo. Ito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'ana bil bayinat wal huda, at dumating sa amin ang mga katibayan at gabay, paaman na bihi wattaba'nahu. Naniwala kami sa mga katibayan, sa mga gabay ng hadith o ng sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at kami ay sumunod dito. So balikan natin. So ito yung katanungan na unang katanungan, yung sino ang Panginoon mo. So paano natin kung kumbaga ang katanungan na ito napakahalaga. Dapat natin paghandaan ang tatlong katanungan na ito. Dahil kung saan ito yung bago natin alamin ang anumang pag-aaralan natin, anumang kaalaman sa mundong ito, ang dapat natin pag-aralan muna, ito yung tatlong katanungan na ito. Dapat natin paghandaan. Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo tatanungin kung ano yung natapos mo, nakapag-doktor ka ba, natapos mo yung masteral mo,
mayroong hindi tatanungin yung mga certificate natin na nakamit natin dito sa mundong ito. Hindi yan itatanong. Bagkus ang itatanong, ito lang ang tatlong ito. Binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam yung tatlong katanungan na ito. So, kapag tanungin tayo, marabbuk. So, ito yung sinabi ng mga ulama natin, ang sabi na Rabbi Allah, alladhi rabbani. Sino ba si Allah? Sino ba yung Rabb? Sino ba si Allah subhanahu wa ta'ala? So, madali lang, kung titingnan natin, ang pagpapakilala sa mga tao, sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gawain ng mga propeta alayhimussalam. Makita natin, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kung magbabasa tayo ng kanyang sira, yung buhay, 13 years. 13 years siya sa Makkah, ang kanyang pinapaliwanag, pinapakilala. Imagine, pinapakilala niya si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mapapansin din natin kung nagbabasa tayo ng Quran, ang Quran o yung mga surah o mga ayat tinatawag na Makkiyah, yung mga surah, ayat na bumaba sa Makkah, ay nagpapakilala ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapakita yung kakayahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Napakarami sa banal na Quran yung waladhi khalaqas samawati wal ard, alam naj'alil ard, sa surah Naba, sinasabi na alam naj'alil arda mihada wal jibal autada wa khalaqnakum azwaja, ay pinapaalala sa mga tao. Pinapaalala sa atin. Hanggat kapag nagbabasa tayo ng Quran, ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalala niya sa atin na siya ang lumikha sa atin. Siya yung lumikha. Mula kayo saan kayo nanggaling. Bakit ito kailangan? Kailangan kasi na ang tao, kailangan niya kung malaman, makilala si Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganun ay masamba niya. Ibig sabihin, upang sa ganun ay masunod niya kung ano ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. Kasi nasabi ng Allah sa Quran, sabi niya, falyanzuril insanu mimma khulika min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib. Pagmasdan ninyo o mga sangkatauhan, saan ba kayo galing? Saan ba kayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala? Mula kayo sa similya at nanggagaling ito sa galing sa nanay at tatay ninyo. So, ang ano natin dito, kaya pinapakilala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung sino siya. Ang mga propeta alayhimussalam pinapakilala na kung sino si Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinapakilala sa pamamagitan ng kanyang mga tanda. Kaya dito makikita natin, sabi dito, Rabbi alladhi huwa alladhi rabbani. Ibig sabihin yung nangalaga sa akin. Wa rabba jamil alamin bina'amihi. Siya yung nangalaga, nangasiwa sa lahat ng anuman dito sa mundong ito. Kaya nga binabasa natin sa Surah Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kung saan ang una-una ay pinupuri natin si Allah subhanahu wa ta'ala na tagapangalaga, tagapangasiwa ng lahat, sabi niya, ng anumang dito nakikita natin sa sanglibutan na ito. Kasi paano natin nalalaman? Ito sa mga aya niya. Yung aya niya, tulad ng gabi, tulad ng araw, tulad ng Shams, sa mga araw at gabi nito. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, ay ito yung mga dalil kung saan na nagpakilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wasyamsu wal-qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. So makikita natin dito sa isang aya na ito, kailangan kung saan magpakilala si Allah subhanahu wa ta'ala, magpakita ng tanda na bilang Panginoon. Kaya sabi na, yan ang mga tanda ko. Ano yung tanda ko? Sabi na, yung gabi. Yung gabi. Yung gabi nakikita natin ay dumarating ang gabi, na ang gabi ay madilim. Yan ang gabi. Sino ang nagpapadilim? Kumbaga, pumapasok yung gabi, dumidilim, tapos darating na naman ang araw. Sino yung nagpapalit-palit nito? Walang may kaya nito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ni Allah, yan ang tanda ko, na bilang ako ang Panginoon, na dapat niyong sambahin, yan ang mga tanda ko.
para sambahin ninyo ako, para kilalanin ninyo ako. Sumunod kayo sa aking ipinag-utos. Ako lang naman ang lumikha sa layl, sa nahar, sa gabi at ang araw. Ang gabi, papapansin natin kung saan waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asa. Sa ibang aya sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang gabi ay dito madilim, hindi tayo nakikita. Yung gabi, ito rin ay pahinga ng tao. Kung saan makikita natin gaano man kapagod natin sa araw sa paghanap buhay, pagdating ng gabi, kung tayo ay nakapagpahinga, ay babalik ang ating lakas. Sino ang gumawa nito? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganun din ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw. Ang araw ay paghanap buhay ng mga tao. Ginawang maliwanag. So ito sa mga tanda. Ilan lang sa mga tanda ito na binanggit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi isang aya kung nakita niyo sabi niya, yung gagawin niya yung layl sarmadan. Sarmadan ibig sabihin wala nang katapusan, gabi na lang. Sino sabi niya yung makapagparating ng araw? Wala. Kung gagawin naman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang araw sarmadan, ibig sabihin yung magpatuloy na araw na lang. Sino sabi na may kaya magparating sa gabi? Walang may kaya maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ito yung pinapakita ng tanda lang ito ng si Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lumikha. O dito natin makilala. Kilalanin natin ang kanyang mga makhlukats, mga nilikha, dito natin makikilala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos sabi ng wasyamsu wal qamaru. Tingnan niyo yung araw at saka yung buwan. Ang dalawang ito ay ganun din mga tanda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tasjudu lis-samsi wala lil qamari. Anumang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, anumang nilalang, gaano mang kalaki, gaano mang kalakas, huwag kayong sumamba. Huwag niyong sumunod kayo dito. Huwag niyong sundan, huwag kayong sumumba sa kanila. Kasi yung ang araw, nakikita natin, ang laki ng araw na yan. Ang init na ibibigay sa atin, sobrang init. So, ganun pa man kalaki, kainit ng araw na yan, sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la tasjudu lis-samsi wala lil qamari. At ganun din sa araw. Wasjudu lillahi alladhi, at ang sasambahin ninyo ay si Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Siya yung lumikha sa lahat. Kaya siya yung sambahin ninyo. Ang sambahin ninyo ay yung lumikha sa mga nakikita ninyo tulad ng araw, gabi, yung buwan at ang araw. Kaya sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga ya ayyuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, o kayong mga sangkatauhan, sambahin ninyo ang Panginoon. Bakit? Sino ba yung Panginoon na yan? Tanungin natin, sino yung Rab? Sino ang Panginoon na yan? Ito yung dapat natin malaman muna. Sino ang Rab nito? Sabi ng alladhi khalaqakum. Siya lang naman ang lumikha sa inyo. So ito, kaya nga ang sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung sasamba kayo sa iba sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, so tanungin niyo, ano yung nagawa nila? Aruni madha khalaqu min duni. Sa ibang aya sabi niya, ipakita ninyo sa akin ano yung nagawa ng mga sinasamba ninyo. Sa ibang aya sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubabaw wala ijtama'u. Ibig sabihin ng mga tao na ang mga sumasamba sa tumatawag maliban sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kahit sabi niya la yakhluqu dhubaban wala ijtama'u, ay kahit sabi niya yung langaw hindi nila kayang gumawa dito, lumikha ng langaw. Kahit sa mundong ito sa ngayong panahon natin, kalakas na ng mga high-tech ng bansa malakas, hinahamon sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung kaya na lumikha ng maliit na nilalang, ito yung langaw. So, hinahamon sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sabi ng dulo ng ayat, daw at-talibu wal matlub. Talaga hindi kaya ng mga silang sumasamba at yung sinasamba. So, ito, paano natin kilalanin si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sa pamamagitan ng kanyang nilikha. So, dahil nakita natin na ang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ito yung tanda na mayroon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palatandaan na mayroon ng Allah dahil sa kanyang mga makhlukats. Yung mga nakikita natin, yung kalangitan at ang kalupaan. Ito yung malaki na sa taas natin. Ito yung lupa na nakikita natin. Kung yung makikita natin, ganun din sa kwento ni Firaun at saka si Musa alayhis salam. Si Firaun, titingnan mo, nagtatanong din kay Musa. Kasi si Musa pinapakilala
ni Musa kay Firaun, sino si Allah? Kasi kailangan ipakilala sa mga tao dahil ito yung itatanong, sino si Allah? Kaya masabi ni Firaun, "Famar rabbukuma ya Musa?" Sino sabi na yung Panginoon niyo? Kayo ni Musa at saka ni Harun. Sino sabi na yung Panginoon ninyo? Ano ang sagot ni Musa? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Tingnan mo kung paano si Musa alayhi salam na pinaliwanag, pinakilala si Allah subhanahu wa ta'ala kay Firaun. Sabi na, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay khalqahu thumma hada. Siya lang naman ang nagbigay sa lahat ng anumang pangangailangan ng nandito ng kanyang nilikha. Lalong-lalo yung mga tao. Kaya nga sa ibang ayat sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ibinigay namin ang lahat ng pangangailangan ninyo. Lahat ng pangangailangan niyo ibinigay namin sa inyo. Sabi ng Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. At kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo, hindi niyo mabibilang. Huwag na tayo sa labas ng katawan natin. Dito lang sa katawan natin, ang dami-daming biyaya. Nandyan yung biyayang paningin, nandyan yung puso't isipan, yung kalusugan natin. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So binigay namin, a'ta kulla shay khalqahu thumma hada. Binigyan tayo ng mga lahat. Tingnan mo yung halimbawa, yung kahalagahan. Kailangan ito malaman ng tao. Yung sino si Allah subhanahu wa ta'ala at ano ang naibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Dahil kung alam natin may binigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, na nararapat lang sumunod tayo sa kanya. Kalimbawa, walillahi masalul a'la, si Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ang higit na magaling sa pagbibigay ng halintulad. Halintulad natin dito sa mundo. Kung halimbawa yung isang pinuno o isang presidente kung saan binibigay ang lahat ng pangangailangan mo. So ano ang dapat mong gawin? Dapat mong sumunod ka sa pinuno na nagbibigay sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. Binibigyan ka ng trabaho, binibigyan ka ng anumang mga pangangailangan mo. So paano na kaya si Allah subhanahu wa ta'ala? Ibinibigay ang lahat ng pangangailangan natin. Tingnan mo ang isang tao, kung halimbawa may sumakit lang sa parte ng katawan niya, sa parte lang ng katawan niya, pag may sumakit ang ulo niya, gagawa ng paraan, gagastusin ang lahat ng anumang mayroon siya na para lang maibalik sa kanya yung kalusugan na yun. Maibalik siya sa normal na walang sakit. So ito, na dapat isipin ng tao na ang kalusugan pala ito ay mula sa Allah. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mayroon sa akin yung mga paningin na biyaya nandito sa katawan ko ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung gusto na pinapaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya nga, ang Allah subhanahu wa ta'ala isa sa mga pangalamanan, hindi pwede gawin ng tao. Ngunit si Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita natin sa Quran, ay ginagamit niya yung mannan. Ang mannan, ito yung nagbabanggit ng anuman na ibigay sa atin. Kaya binabanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala, ako yung nagbigay. Binigay namin yung ganito. Ginawa namin ang lupa na ganito. Ginawa namin ang kalangitan. Pinababa namin ang tubig mula sa kalangitan at sa pamagitan niyan tumubo ang mga pananim. Ito mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, nabanggit din kung titingnan natin yung kwento ni Ibrahim alayhi salam, pinakilala niya kay Namrud. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. Tingnan mo paano nakipagsagutan, nagpapakitaan sila ng katibayan si Ibrahim at saka si Namrud. Paano niya pinakilala si Allah subhanahu wa ta'ala si Ibrahim alayhi salam sa isang hari na kung saan nagsasabi na siya ay Panginoon. Sabi ni Ibrahim, Rabbil ladhi yuhyi wa yumit. Tingnan mo, isa sa mga gawain ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakilala niya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang aking Panginoon. Sino si Allah? Ito, pwede natin gamitin. Ito yung sagot. Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Siya yung nagbubuhay at siya rin ang pumapatay. Anong sinabi ni Namrud? Kala ana uhyi wa umit. Ako rin sabi niya nagbubuhay, nagpapatay. Kaya sa isang kwento, sa mga mufassirun,
Sabi nila ay si Namrud kumuha ng 2 tao na hatulan na ng kamatayan, yung isa pinalaya, yung isa pinatay niya. So sabi ni Ibrahim, qala Ibrahim, fa inna Allah ya'ti bis-shamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumal zalimin. So sabi ni Ibrahim, paano sinabi ni Ibrahim? Paano niya natalo si Namrud? Sabi niya, ang aking Panginoon. O, sino si Allah subhanahu wa ta'ala? Ito sinabi ni Ibrahim, fa inna Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala, ya'ti bis-shamsi minal masyriq. Siya yung nagpapalabas ng araw mula sa silangan. Ngayon sabi niya, kung Panginoon ka rin, ipalabas mo, sabi niya, papuntahin mo sa kanluran. So ito walang nagawa ang mga silang, mga hindi mananampalataya. So nakikita natin mga alipin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kung saan pagpakilala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, pagpakilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng 13 years sa Makkah, wala siyang ginawa kundi ipakilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Kandunin ng mga propeta alaihimus salam, pinakilala nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinakauna, dapat nating malaman, ipaalam sa mga tao, hindi lang sa atin sarili, sa mga anak natin, sa mga pamilya natin, at sino mang mahal natin, o sino man makausap natin, dapat natin maipakilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ito yung unang tatanungin sa kanila, sa bawat isa sa atin. So yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung baga, dapat natin alamin, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang lahat ng lumikha. Kapag sinabi ito Rab, ang Rab, ibig sabihin ito yung Malik, ibig sabihin hari, siya rin yung tagapangasiwa, siya yung nangangalaga sa lahat ng nilalang. Kaya kapag sinabi natin Rabbul Alamin, siya yung nangangasiwa, nangangalaga, nagmamay-ari sa lahat ng dito sa mundong ito. So, ngayon, kaya ang Rabb, kaya dito kung makilala natin, siya lang naman ang lumikha, dapat siya rin ang sambahin natin. Siya ang dapat nating sambahin. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. So sabi niya, o kayong mga sangkatauhan, sambahin ninyo ang iyong Panginoon. Sino bang Panginoon na yan? Tanungin natin. Sino bang Panginoon na sambahin yan? Na inutos ng Quran na sambahin. Alam ba, kung tayo nagdadaawa, sino ba? Sino bang Panginoon ninyo na sinasabi niyo siya lang ang nag-iisa dapat sambahin? Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, Alladhi khalaqakum. Siya lang naman ang lumikha sa inyo. Yan. Mayroon bang tagapaglikha? Wala. Kasi tinatanong ng Allah subhanahu sa ibang aya, sila ba sabi niya ang lumikha o sila ba yung nilikha ba sila o sila bang lumikha? Walang linlangan. Tayo ay nilikha. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin ninyo ang Panginoon, siya lang naman ang lumikha sa inyo. Walladhina min qablikum. At siya rin ang lumikha sa mga nauna pa sa inyo. La'allakum tattaqun. Kayo kung ginawa niyo, sinamba ninyo, ay magkaroon kayo ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Dito sa ayan ito, pinapaalala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kanyang biyaya. Sino pa yung Panginoon mo yan na dapat natin sambahin? Sino ang Rab na yan? Sino si Allah na yan? Ito naman, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Siya ang gumawa ng kalupaan na ito, ard. Firasha. Ang firasha parang banig. Ibig sabihin ay pwede natin na pagtaniman. Patag. Wasakar as-samsa wal qamar. Sa ibang ayat, ito yung ginawa sa atin na para pakinabangan natin yung kalupaan na ito. Ang lahat ng ito, nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, nakikita natin para sa atin na pakinabangan natin. Arda firasha, was-samaa binaa. Ganun din ang kalangitan na kung saan tinaas ni Allah subhanahu wa ta'ala. La kana rattan pafatakna biha. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang langit at lupa ay dati magkadikit at itinaas namin ito. Sa ibang ayat sinabi ng Allah, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Ibig sabihin, tinaas niya yung kalangitan na ito, ay makikita niyo wala man haligi na nakikita ninyo. Kaya sabi ng Allah, yan siya lang naman. Ang Panginoon na yan. Wa anzala minas sama'i ma'a. Siya rin ang nagpababa ng tubig. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. At mula sa tubig na yan lumabas ang mga pananim
Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Huwag kayong gumawa ng anumang pagtambal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala kung kayo wa antum ta'lamun, at yun ay alam niyo. So, kung makikita natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito, sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala? So, siya lang naman, ibig sabihin, siya ang lumikha sa atin. Siya ang gumawa ng kalangitan. Siya ang nagbigay ng rizki sa atin. Siya lahat. Kaya nga, siya, kung makilala natin siya, na dito naman kilala natin, siya lang ang dapat natin sambahin. Hiningin niya ang Allah Subhanahu wa Ta'ala dahil hindi ka pwede na sambahin kung wala kang katibayan. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ang Quran. Sabi niya, magbigay kayo ng katibayan kung kayo nagsabi ng katotoo. Kung halimbawa mayroong sasabi na siya ay Diyos, ano yung katibayan na siya ay Diyos? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbigay ng katibayan na siya bilang Panginoon. So kung nakilala natin si Allah Subhanahu wa Ta'ala, siyang lumikha sa atin, siyang lahat ng gumawa sa mundong ito, at binigay ang lahat ng pangasiya, nagbigay ng lahat ng pangailangan natin. So dito makilala natin, maibigay natin ang kanyang karapatan. Ano yung karapatan niya? Walang iba ang sambahin natin na nag-iisa. So ito, ang unang itatanong ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin. Man rabbuka? Sino ang Panginoon? So, nawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam at bawat isa sa atin, una sa lahat, sarili natin. Aralan natin. Dahil alam natin, ang kaalaman ay dapat ito yung nauna sa lahat. Sa lahat ng bagay. Kaya sinabi nga ni Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Makikita natin, sabi ni Imam Bukhari sa kanyang kitab, na mayroon siyang isang chapter, sabi niya ay al-ilm qabla al-qawl wal amal. Ibig sabihin yung kaalaman, bago yung salita, bago ka kung anong sasabihin mo, dapat alam mo. Bago ka gumawa ng isang gawain, ay dapat alam mo. Dahil lang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung titingin natin, sinabi niya sa Quran din, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ibig sabihin talaga pinag-utos yung alamin ang Allah Subhanahu. Fa'alam annallaha. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Kung saan, alamin mo, sabi niya, na tunay na siya, na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah. Kung tingnan mo, ang unang kautusan, kumbaga, inuutusan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na talaga ipaalam sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino ang karapat dapat sambahin. Inuutusan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga, ang kaalaman, ang pag-aaral, ay ito yung pinakaunang inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong katibayan? Nung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang unang aya na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang iba kundi ang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibig sabihin yung pagbasa. Ano ang ibig sabihin ng pagbasa? Ang pagbasa, ibig sabihin yung pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil sa pamamagitan ng pagbabasa, ito tayo magkaroon ng kaalaman. So, ito ang unang ipaalam sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Islam na dapat natin pag-aralan na bago ang lahat ng anumang kaalaman sa mundong ito. At ulitin natin, hindi itatanong ang mga kaalaman na anumang kaalaman dyan, ang itatanong lang sa atin, ito kung sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana ay kahit papaano ay inibigay natin kung sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya, lumikha ng lahat, siya ang karapat dapat sambahin. Dapat natin alamin ito dahil itatanong sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang pangalawang katanungan, ang katanungan ay ito yung ano yung relihiyon mo? Yung madino ka. Ang din, kapag sinabi natin din, ito yung pamamaraan ng buhay. Kaya nga sinasabi na ang din, way of life. Ibig sabihin ito yung ano yung ginagawa mo na sa buhay mo. Sa pagkagising mo, yan ang tinatawag din. Madino ka. Kung saan ang tanong dito, ano yung ginagawa mo pang araw-araw? Dahil ang tao, kung ano ang relihiyon niya, kung anong tinuro ng relihiyon niya, yun ang ginagawa niya. Halimbawa tayo ang tinuro sa atin ng relihiyon natin kung paano matulog. Matulog
magbismillah. Yan na yung pamamaraan, yan ang din. Magbismillah, pagkatapos magising alhamdulillah, tapos magsala, pagdating ng zuhur, magsala, asar, maghrib, ganun. Yan ang din. Yan ang tinatawag na din. Ibig sabihin, yung buhay mo, way ng life mo, yung pamamaraan ng buhay mo. Kaya makikita mo rin yung mga silang, halimbawa, Kristiyano. Ang mga Kristiyano, dahil ang din nila, ay yun din ang sinusunod. Pag tuwing linggo, anong ginagawa nila? Yun ang buhay nila. Pumupunta sila sa simbahan, nagdarasal kung ano pa. So yun. So tayo, alamin natin, ano yung din? Ano ang ginawa mo sa pamaraan ng buhay mo? Ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung itatanong. Ano ang way ng life mo nung ikaw ay nabubuhay? Kaya dito makikita natin, ang din, masasabi ng tao kapag napag-alaman niya yung kanyang din, ang sabi niyang Islam. Kita natin ng Islam. Anong ibig sabihin ng Islam? Ang Islam, ito al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ibig sabihin, dito sinasabi, ang Islam, ito sabi niya yung pagsuko. Ito yung suko, isuko mo. Ibig sabihin, kailan mo masabi ang kasagutan na madino ka? Anong relihiyon mo? Kung ginawa mo ang definition ng relihiyong Islam. So ano yung ibig sabihin ng din? Al-istislam. Al-istislam ibig sabihin pagsuko. Saan? Sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bit-tauhid na dapat sabihin mo, iisa lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-isa lang siya sa kanyang gawain. Sa nagbibigay ng rizki, nagbibigay ng paglikha, o anumang kanyang mga gawain. At nag-iisa rin siya sa karapat-dapat sambahin. Wal-inqiyadu lahu, at pagsunod sa kanya, bitta, sa pamagitan ng pagsunod. Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. So, masasabi mo lang ang relihiyong mo Islam kung sumusunod ka. Una, kung kinikilala mo si Allah, na siya lang dapat sambahin. So, sumusunod ka sa kanya. Wal bara'atu minasyirk wa ahli. Ibig sabihin, lumalayo ka. Iniiwasan mo. Inusinti ka. Sa mga shirk na tinatawag, yung pagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga wa ahlihi. Ibig sabihin yung mga tao na gumagawa ng shirk. So ito, kailan natin masasabi na ang relihiyon natin Islam? Sa pamamagitan yan, kung ginagawa natin. Kaya makikita natin yung Muslim, ano ibig sabihin ng Muslim? Ito yung mga taong sumusunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi sapat ang isang magsahada ka lang. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung sinasabi nila kami ay Muslim. Hindi sapat yun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullam tuslimu. O hindi pa kayo, kullam tu'minu, walaking kulo aslamna. Ay sinasabi nila, sila ay mu'min. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pa. Kayo ay Muslim lang. Dahil kapag ikaw ay nagsahada, ikaw ay naging Muslim. So ito, ang Islam, ang din, kapag sinabi natin din, mayroon siyang level. Kaya ang maratibud din tinatawag. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. So ang Islam, alam natin yung Islam, binanggit nito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, may hadis siya yung bunyal Islam ala khamsin. Ibig sabihin, tumayo ang pagka-Islam sa isang tao. May patayo natin ng Islam sa pamagitan ng pagsagawa ng 5 kanyang haligi. Ito yung ash-shahadatain, yung pagsasaksi ng 2 saksi sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alipin at sugo, ang pagsala, ang pag-ayuno, ang pagsakat, at ito yung ang 5 yung Hajj. So ito yung Islam. Ang iman binanggit din ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya tungkol sa iman, yung dumating sa kanyang Jibril alayhis salam. Ano sabi ng iman? Ito yung binanggit niya, an tu'mina billah, ang maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga anghel, wa kutubi, mga kutub, yung mga libro, mga sugo, yung kabilang buhay, at ito yung kadar. At actually ito dapat may isa-isa rin natin sa mga susunod. Ya Sheikh, inta dira ya Sheikh. Mariam Sultan, pakiup po ang inyong cam. Pang hindi makasagabal sa ating tagapagsalita.
Mariam Sultan? Mariam? Mariam? Oh, kapatid. Oh, sister. Miriam. Sister Miriam. I-remove nyo na lang po siya, ya Sheikh. Mahirap po kasi mag-remove sa Google Meet. Pero nakikita yung screen. Oh, nakikita yung ano. Okay na, ya Sheikh. Tafaddal, Sheikh. Okay, ito yung Islam. Kapag sinabi na, madino ka, ano yung religion mo, ito yung sinasabi na. Kapag din, buong kapag sinabi natin din, ano yung din, ito na yung buong Islam. Kasama yung Islam, kasama ang iman, kasama ng ihsan, lahat ng ibada, yan ay tinatawag na din. Yan ang din sinasabi natin. Kaya ang din ay meron siyang level. Ito yung Islam, yung pagkaiman, at yung pinakamatas ito yung ihsan. So yung ihsan, ang definition ng ihsan, yung an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibig sabihin, kung yung isang tao na gumagawa ng anumang gawain, anumang kanyang ginagawa, na ang tingin niya ay nakikita niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi man niya makita si Allah, ang sa puso't isipan niya, nakikita siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung humantong na dito, ang iniisip natin, sa puso't isipan natin, sa lahat ng ating mga gawain, na nakikita tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, ang din natin, ang reliyon natin, yun yung pinakamataas na antas ng reliyon natin. Kaya, ang tao na mabuti, ibig sabihin, naabot niya yung pinakamataas na antas, sa kanyang mga gawain, ay inaayos niya ang kanyang mga gawain, iniitkan. Kung saan sinabi rin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, o kama qala alaihi salatu wasallam. Ibig sabihin, yung tao na gumagawa ng gawain na anumang gawain na inaayos niya, itkan. So, kailan mangyari yung itkan? Kung iniisip ng isang tao na nakikita siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung din, buo na ito, yung din, lahat ng gawain. Mula sa Islam, mula sa iman, mula sa ihsan, ito po yung din na tinatawag. Na dapat natin alamin. Alamin natin yung haligi ng Islam. Marami pa sa mga marami mga Muslim hindi pa halos kabisado yung mga haligi ng Islam. Ay kaya yun dito yung salah, yung mga zakat, yung mga pag-ayuno. Napakalawak ito, yung mga hajj. Ilan pa sa yung mga zakat hindi pa alam. Kaya dito sa atin sa Pilipinas, mayroong mga mayayaman hindi nagsazakat dahil hindi nila alam. Kaya paano na kaya kung tanongin siya, madino ka? Ano yung relihiyon mo? Kung saan hindi nila pinag-aralan ng Islam. Hindi nila pinag-aralan yung iman. Paano yung paniniwala sa qadar? Paano yung paniniwala sa kabilang buhay? Ano ang mangyayari sa kabilang buhay? Hindi ito pinag-aralan. Ito yung part ng Islam. Ito yung din na tinatawag, na tinatanong, madino ka. So, ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pangalawa na itatanong. At ang higit sa lahat, ang pangatlo na ito yung itatanong sa atin, sino yung tao o yung lalaki na isinugo sa atin. So, siyempre masagot natin, sino? Walang iba kundi si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. So, sino si Propeta Muhammad? Alamin natin yung kwento sa kanya. Alam ninyo, sabi ng mga ulama natin, walang sino mang tao, walang sino mang tao na naisulat ang kanyang buhay bago pa siya ipanganak, sa oras na siya ipinanganak, mula sa paglaki niya, nag-asawa, naging propeta, hanggat namatay. Walang tao na ganyan. Walang tao na ganyan nabubuhay mula noon hanggang sa ngayon na naisulat yung mga talambuhay niya, maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya lang ang tao na naisulat. Amul fil, pinanganak amul fil. Bago siya panganak, nangyari yung tinatawag amul fil. Nung pinanganak siya, ganito, ganyan. Saan siya lumaki? Yung sira ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. So, ang sa atin lang, sa panahon natin, yung alamin.
Ito yung i-priority natin alamin. Sino si Propeta Muhammad? Alamin natin yung kanyang talambuhay. Alamin natin ang kanyang talambuhay. So, naka-sobra natin yung oras, no? Sa, inshallah, kasi mahaba kasi yung topic na ito. Inshallah nawa sa mga ibang mayroong mayroon kayong mga series kung saan yung talambuhay ni Propeta Muhammad ay mapag-aralan. Dahil isa sa mga itatanong sa atin, sino yung tao na sinugo sa atin? Ito si Propeta Muhammad. Nawa, sana yung mga, kung mayroon tayong mga tawag dyan, sa susunod lalo lang mga ganito, mayroong mga series, yung kwento ni Propeta Muhammad na pag-aralan natin, upang sa ganun, hindi tayo na, paano natin masasabi si Muhammad, ang Nabi, na hindi natin alam yung mga talumbuhay niya, kung sino siya, paano siya naging propeta, ano yung mga kautusan sa kanya. Ito, so ito yung mga tatlong katanungan na ito itatanong sa libingan. Sana ang bawat isa sa atin ay paghandaan niya ito. Paghandaan ng bawat isa sa atin ang katanungan na ito. Pag-aralan natin sino si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nagbigay tayo ng mga ilan at alamin natin ano ang ating relihiyon. Lalong-lalo alamin natin ang Islam, ang mga haligi ng Islam, at alamin natin yung haligi ng pananampalataya dahil napakahaba din ito. Kung isa-isahin ay hindi kaya yung mga ganito lang. Alam natin yung mga nakapag-aral ng madrasa, talaga iniisa-isa nila ito yung mga haligi ng pananampalataya. Pati yung ihsan, at ganun din yung talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana, kung nag-aral tayo sa mga ibang pag-aaral, sana ay bigyan din natin yung halaga yung tatlong pag-aralan, ang tatlong bagay na ito, ang tatlong katanungan na ito. Sana, hanggang dito lang sana mga brothers and mga masayh, sino yung mga ano natin, nawa ang aking i-share nagbigay pakinabang sa ating lahat. Hanggang dito na, maraming salamat. Jazakumullahu khairan. Subhanallah. Maraming salamat po, Sheikh Faisal Idjiran, sa inyong mapapanahon at makabuluhang talakayan. Mga munting aral paalala ng aming isa sa puso. Jazakallahu khairan, ahsan al-jaza. Kayo po ba ay tumatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga tagapakinig? Wala namang problema. Sagutin natin sa abot mga kakayan. Sige po. Ngayon po ay dadako tayo sa Q&A session. So may mga katanungan, inanyan po namin ang mga kalahok na magtaas ng kanilang virtual hand o mag-iwan ng tanong sa chat box. Sa mga nasa Facebook Live, bukas ang ating comment section para sa inyong mga katanungan, inshallah. Mag-aantay tayo ng mga 2 to 3 minutes para sa inyong mga katanungan. Sandali lang. Sa kababayan, pakilagay na lang po sa may chat box. Basahin na lang ni Said Ali ang katanungan niyo. Ang natin, makaiwas tayo sa mga Kung sa mga kalalakihan, pwede po kayo magtaas ng inyong mga virtual hand at direktang magtanong kay Sheikh Faisal Idjiran. Sister, paki-off po ang cam. At sana po ay palagyan natin i-check ang ating mga mic at ang cam upang hindi tayo makasagabal sa ating mga tagapagsalita, inshallah.
Ako sa idali. Yung katanungan. Ikaw na lang or ano? Yung tanong, no? Ano ba? Ikaw na. Sige. Katanungan po mula kay Sister Aisha de la Cruz. Salam po, Ustad. Ask ko lang po, paano po sagutin ang kufar na magtatanong kung paano daw ako nakakasiguro na ang Islam ay tunay na relihiyon at nagpapaligtas sa atin? Actually, yung mga katanungan niya kapag nagdadawa tayo, di ba? Palagi ito tinatanong. Ano yung, kasi mga Kristiyano kasi sinasabi nila, wala daw relihiyon makapagligtas. Di ba may mga ganun? So, di ba may mga ganun na ano, yung katanungan. So sa akin lang, baka kayo, ako muna yung sumagot, baka kayo makapagbigay kayo ng sagot. Ang sa akin lang, anong relihiyon? Di ba yung relihiyon nyo ay, anong relihiyon bang makapagligtas? Ang palagi ko sinasagot, relihiyon ng mga sugo. Sapagkat sila ay sinugo ng Panginoon, siyempre tinuturo sa kanila kung paano sambahin, sino yung dapat sambahin, sa pamagitan ng sugo. So kung ano yung relihiyon ng mga sugo, yun ang relihiyon na makapagligtas. So ano bang relihiyon ng mga sugo? Sino yung mga sugo? So banggitin natin mga sugo, sina Adan, sina Noah, ay walang iba ang kanilang relihiyon ay yung kumikilala sa nag-iisang Diyos, sumusuko, tumatalima sa Panginoon. Yun ang definition ng Islam. Kasi ang Islam, hindi naman ito yung tulad ng ibang relihiyon na kinuha sa mga tulad ng Christianity mula kay Christ. Ang relihiyon ng Islam, ang ibig sabihin yung pagsuko, pagtalima sa Panginoon Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, makikita mo ang mga propeta, alayhimus salam, Noah, Ibrahim at sino pa, ay sila ay tumatalima sa nag-iisang Panginoon. So yun ang relihiyon natin. Relihiyon ng mga propeta alayhimus salam. So ang palagi ko sinasabi, yun. So kung halimbawa, sa tingin mo, halimbawa yung Christianity, ikaw ay Kristiyano, tulad ng tanong mo kung paano yung mga Kristiyano magtatanong. So sa tingin mo, relihiyon ni Adan, Noah, ni Abraham, Christianity ba ang kanilang relihiyon? So malabo dahil ang Christianity, mga ano lang ba, yung ginagamit natin yung logic lang. So walang alinlangan na hindi relihiyon ni Christianity ang relihiyon ng mga naunang propeta. So ito yung sinasabi ko sa kanila. So ang relihiyon makapagligtas, relihiyon ng mga propeta alayhimus salam, sapagkat sila ang sinugo ng Panginoon upang ituro kung paanong kilalanin ang Panginoon, sino ang Panginoon, paano sambahin ang Panginoon sa pamagitan ng mga sugo. Yun po yung ma-advise ko dun. Baka sa inyo, mayroon kayong, kasi ito yung tanong sa mga, paano daw sabihin, no? Baka mayroon kayong may sasagot ka, sister? Yakfi nata siguro, Sheikh. Sa next question na tayo, Sheikh. Sige. Inshallah is naunawaan yung sagot nyo, Sheikh. Alhamdulillah. Next question is galing po sa ating sister, si Bay Norhana. Assalamualaikum, Ustad. Ano po ang kalagayan ng taong namatay na hindi nakabayad ng utang dahil hindi na mahanap ang taong nautangan? Jazakallahu khairan. Kung, kasi doon sabi, hindi na mahanap daw, no? Di ba? Po, Sheikh. Hindi na. Ibig sabihin, may ano siya, may intention talaga magbayad naman. So, ang mga ganyan, may intention ka, ang ano lang natin, wala ka ng intensyon, yan ang masama. Pero mahalaga ay ikaw ay nag-intensyon, ginagawa mong lahat ng paraan mo, pero ang utang-utang pa rin. Ang mahalaga ay gumawa ka ng paraan, maintindihan ka ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagdating sa kabilang buhay, kung sakasakali na tanungin ka sa utang, may sasagot ka sa harap. Kasi lahat tayo ay harap sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatanungin tayo ng pati mga utang na ganyan, itatanong. Ang mahalaga ay nagsumikap ka, na naghanap. Mayroon nagsasabi, ibig sabihin parang isada ka mo, parang yung, kasi hindi mo na alam, para maging kabutihan dun sa nagpautang sa iyo. So ang mahalaga sa sa tingin ko, sa aking yung nag-intention ka magbayad at tumahanap ka ng paraan na magbayad. Ang mahirap lang yung
na amnesia, yung mga lumalabas-labas ng mga amnesia, yun ang hindi pwede. So, inshallah nakarating yung sagot. Baka mayroon kayong maidagdag siya. Ipagduwal rin niya. Naam. Jazakallahu khairan ya Sheikhana at dumako tayo sa ikatlong katanungan. Simula ka sa ating sister na si Laika Lasay. Assalamualaikum. Ustad, balik Islam po ako. Gusto ko sana dalawin ang bunso kong kapatid pero sa sementeryo ng Christian. Siya ay nilibing sa sementeryo daw ng mga Christian. Pwede ba akong pumasok sa sementeryo ng mga Christian? Una, ang babae kasi sa pagbisita ng libingan ay na ano tayo dyan, yung salungat ng mga ulama, mayroon din nagsasabi na hindi pwede. Isa, pangalawa, ang kapatid mo na kuwan na yun ay lalo na hindi Muslim. Actually, ang tanong natin, ano ba, bakit siya pupunta doon? Diba? Kung pupunta diyan doon na, kasi ang pagbibisita kasi sa libingan, ang sinabi na ng propeta, fazuruha fa innaha tudhakkirul akhirah aw kama qala alayhi salatu. Ibig sabihin ay bisitahin niyo yung libingan ay magpaalala sa inyo sa kabilang buhay. Ibig sabihin magpapataas ng pananampalataya. Yun lang kasi yung pinapahintulot na pagbisita sa libingan. Kung yun ay magpapataas ng pananampalataya. Dahil ang pagbisita sa libingan, talaga maalala natin talaga yung kamatayan. So, hindi ko alam kung ano yung purpose to, kung bisita lang, mainam na hindi na. Hindi natin, kasi tulad ng sinabi ko, yung babae, mayroon salungat ang mga ulama. Pangalawa, ang pagbisita lamang layunin ng pagbisita sa libingan upang maalala natin yung kabilang buhay. Lalong-lalo na kapag hindi siya Muslim na namatay, hindi pwede ka manalangin sa kanya. Ipinagbabawal yun. Kasi kahit manalangin ka, hindi naman tanggapin kasi hindi siya Muslim. Kahit ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinagbawalan din. Kahit si Ibrahim alayhi salam pinagbawalan din na manalangin para sa doon sa namatay niyang tatay o sa kamag-anak na hindi Muslim. So ang mainam sa tingin ko, although na namatay na, hindi ko alam kung ano yung layunin niya. Bakit siya bibisita doon? 'Di ba? So mainam na lalong babae wag nang bibisita sa mga libingan ng hindi mananampalataya. So kung makadaan lang sana, wala nang problema naman. Yun ang sinasabi ng mga scholars natin tungkol sa pagbisita ng babae sa libingan. Sana ay dumating ay umabot yung sagot o maliwanag. Jazakallahu khairan ya Sheikhana. So, MC, take over mo na kasi hanggang 3 lang tayong katanungan. Okay, sige. Anong Sa sila? mga, Meron pang isa. Sige. Nam, ano natin to, Sheikh? Sige na, paraan. Nakakano naman. Kung isa na lang. Last na mo. Last na to, galing kay Sister Norhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Ano po ang kalagayan ng taong namatay tapos nag 40 days po sila? Ibig sabihin po ay sa Tagalog nito? Yung 40 days, yung parang 3 days. Ay, ano yung sa Maranao is 7 days, parang ganyan. Yung 7 days, kaya nga, yung 7 days, yung pakain ba yan? Pakain niya, Sheikh. Parang pakain. So, yung namatay. Lamay ba? Lamay. Lamay, pero pakain yan. Naman natin dito, una, ang namatay, kung ano siyang nabubuhay, ay walang kinalaman yung niya, yung ginagawa dito sa labas. Kasi sinabi ng hadis, in kata'amaluhu. Idama ta ibnu Adam, in kata'amaluhu. Ibig sabihin wala na. Wala siyang connection dito sa gawain sa labas maliban sa 3. Yung binanggit, 'di ba? Yung sadaqatul jariyah, yung ilmun yung tafawbihi, yung kaalaman at saka yung waladun saliyad ulahu. So ito lang ang may connection pa doon sa namatay. So doon sa ginagawa ng mga buhay, kamag-anak niya, wala sa Islam yung labag sa Islam yung pag 3 days, ano ba yan, yung pag ano yung ginagawa yan. Yan ay actually nalaman ko yan, ginagawa yan ng mga Kristiyano. Gawain ng mga Kristiyano dito sa amin, lalo dito sa Dagupan.
Pag may namatay talaga 7 days, ano pa yan, 40 days, sila yung gumagawa pala niyan. Hindi tayong ginaya ng mga mga ibang nagsasabi na Muslim. Pero wala sa katuruan ng Islam. Ang alalahanin natin, kapag namatay ang isang tao, yung 4 lang yung gagawin natin. Yung pugasan, balutin, dasalan, ilibing. Yan lang ang dapat gawin sa namatay. Maliban din yung mga 3 days, 40 days, ito ay gagawian ng mga sa atin sa Mindanao. So, napagtanto ko nung pumunta ko dito sa Luzon, gawain pala yan ng Kristiyano, nagaya natin. So, sana ay maganda iwasan natin yan. Huwag natin gawin yung mga gawain na ganyan. Jazakallahu khairan ya Sheikh. Alhamdulillah. Naam ya MC. Sige. Asip nga pala kanina, kala ko about sa ulit yung katanungan. Shukran jazilan sa lahat ng mga nakisa sa nagtatanong. Sa pagtatapos ng ating session, inanyahan po natin si Sheikh Faisal upang magbigay ng pangwakas na mensahe at pangunahan tayo sa dua kafaratul majlis. Ya Sheikh na. Alhamdulillah, una ko ay sana ay mapagpatuloy natin yung mga ganitong gawain. Alam natin yung binanggit ng hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in kalla. Ibig sabihin yung pinakamainam na gawain yung tuloy-tuloy kahit ito kukunti. Kahit yung mga ganito, kung ito ay tuloy-tuloy na nagagawa natin, ito yung pinaka-best, pinaka-mahal, kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sana ang mga ganitong gawain, inshallah ay mapagpatuloy ninyo. Kami ay anytime na kung saan, kung kailangan mag-chat lang kayo para mapaghandaan kung ano yung mga topic. Maganda sana kung may topic kayo may bigay, pero kung hindi, okay lang naman. Kasi iba-iba naman yung paliwanag ng bawat halimbawa, kahit maulit-ulit na kikita ko yung mga ikhlas na maulit-ulit, ay iba naman yung paliwanag yan. Bawat yung pagpapaliwanag ay mayroon naman iba. So inshallah. So manalangin tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at banggitin natin yung du'aul majlis. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, naway naging kapakipakinabang sa ating lahat ang muhadara ngayong hapon. Sa ngalan ng buong organizing team, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong suporta. Allahumma taqabbal minna wa minkum. Hanggang sa muli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.